Alam mo ba, nakilala tayo mga Pilipino sa hilig natin sa matamis na timpla pagdating sa pagkain. Gusto natin ng matamis na spaghetti kumpara sa classic Italian style. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na patok sa atin ang matamis na banana ketchup. Pero sino nga ba ang nag-imbento ng ating paboritong ketchup? Kumusta? Ako si Ellsworth Nang at welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. At kung bago ka lamang sa video na ito at nais mong mapanood ang mga naunang video, mag-like at mag-follow ka lamang sa page na ito. Tara! Pag-usapan natin ang banana ketchup. '1800s pa lang ay mayroon ng tomato ketchup na naging sikat na sausawan at pampalasa. Ang mga Amerikano ang nagpakilala nito sa bansa at di nagtagal ay sumikat sa hapagkainan nating mga Pilipino. Alam nyo ba na isang bayaning Pilipina ang nag-imbento ng banana ketchup? Ito ay si Maria Ilagan Orosa, isang food chemist na may malaking pagmamahal sa kanyang bansang Pilipinas. Kahit nakapag-aral si Maria Orosa sa Amerika, ay pinili niyang bumalik sa Pilipinas noong 1992 para magturo sa kanyang kapwa Pilipino. Siya din ang kauna-unahang gumawa at nag-preserve ng makapuno, gumawa ng calamansi powder juice at nag-imbento ng palayok oven na talaga namang napahinabangan ng mga Pilipino. Noong World War II, nang maimbento niya ang banana ketchup. Ito kasi yung mga panahon na nagkakaubusan na ng pagkain sa bansa at naging limitado ang pag-i-import ng mga kamatis na pangunahing sangkap sa paggawa ng tomato ketchup. Naisip ni Maria Orosa na gumamit ng prutas na mas mura at mas marami sa ating bansa. At yun ay ang saging. Gamit ang saging na saba at iba pang mga sangkap, ay nakagawa siya ng bagong sausawan. Si Magdalo Francisco naman ang nagdala ng banana ketchup sa masa noong 1942. Ito na din ang naging daan para sa kauna-unahang ketchup brand sa Pilipinas na Mafran, na kinuha sa pangalan ni Magdalo Francisco. Noong 1960, nilapitan ni Francisco si Tirso Reyes sa kagustuhan niyang mapalaki ang kanyang negosyo at dito na rin itinatag ang UFC or Universal Foods Corporation. Hindi rin nagtagal ay umalis din si Francisco sa UFC dahil sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng kumpanya. Sa pag-alis ni Francisco ay nagtatag siya ng bagong brand ng banana ketchup at tinawag naman itong Jufran na kinuha sa pangalan ng kanyang anak na si Jun Francisco Jr. Sa ngayon, ang UFC, Mafran, Jufran at ang Papa ay nasa ilalim ng kumpanyang Nutri-Asia. Naging parte ng buhay nating mga Pilipino ang matamis na sausawan at pampalasa na banana ketchup. Tila ba hindi kumpleto ang pagkain natin ng tortang talong, fried chicken, silog meals, burger, french fries, at iba pang pritong pagkain kapag walang ketchup. Hindi na rin mawawala ang banana ketchup sa pagmamarinade at sikat na sikat itong ginagamit sa pagluto ng paborito nating Filipino sweet spaghetti. Kung nais niyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan ninyong muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Ellsworth Nang at ngayon, alam mo na. Alam mo ba, nakilala tayong mga Pilipino sa mahilig natin... okay, sorry. Nagkamali ako. Unang line pa lang eh. Teka lang. Kala ko, noong World War II, nang maimbento ang banana ketchup, may nangyari yan. Yung pala, yun na yung sentence. Diba? Sa pag-alis ni Francisco ay nagtatag ulit siya ng... Okay. I was suffocating.